Grade 4 pa lang po. Grade 3 pa lang po. Grade 4 pa lang. Advance naman. Grade 3 pa lang. Praise God. Hallelujah. Magandang umaga po sa bawat sa mga nanonood live. Welcome po sa Father's House Christian Center. Tayo papasimula na sa gawain ng Panginoon. Awit tayo sa Panginoon sa masailang awitin. Isang papalakpan natin ng Diyos. Hallelujah. Purihin ikaw dahaga. Glory to Jesus. Awit tayo sa Panginoon. Praise the Lord. Hallelujah. Praise the Lord.
lahat mo. Oh, Jesus. Kaya palatas kayo, awit na tayo sa Panginoon sa masiglang awitin. Jesus, sa buhay ko, hallelujah, praise the Lord. Glory to God. Glory to Jesus. Isang pamuhingan ng Panginoon at palapakan. Hallelujah, praise God. Sa bawat umaga, yes, Lord. Sa bawat umaga, kay God.
Praise God. Awit tayo sa Panginoon na malumanin na wiki. Ito natin ang Diyos. Hallelujah. Glory to God. Mga kids, pasensya na ating Panginoon. Praise the name of our holy God. Glory to God. Diyos, Ikaw ang tunay na dakila sa mundo. Ikaw ang aming nagmahal ng tulad ko. Ginawa mo lahat, pag-ibig mo ay tapat at wagas. O Diyos, wala nang papantay sa kabulihan mo. Ang balat mo'y itataas sa buhay ko. Sundin ang loob mo, iba-ibig ang nais mo. Sa lahat ng panahon, Diyos ka sa amin. Sa lahat ng oras, nandiyan ka sa amin. Panginoon Jesus, purihin ka. Dakilain ka sa buhay ko. Aming Ama. Isang pawin na natin, Panginoon. Hallelujah. O Diyos, Ikaw ang tunay na dakila sa mundo. Ikaw ang aming nagmahal ng tulad ko. Ginawa mo lahat, pag-ibig mo ay tapat at wagas. O Diyos,
our baptizer, purihin ang Panginoon at dakilang Diyos. Salamat, salamat. Praise God. Praise the Lord. Glory to God. Para sa ating announcement, meron po tayong panalangin araw-araw from Monday hanggang Sunday, ating morning devotion, morning prayer, 7 a.m. to 9 a.m. ng umaga. Pwede po tayong panalangin dito ng tanghali, hapon o ng gabi sa ating gawain ng Panginoon. Na 9 a.m. naman ating Sunday school sa pag-aaral, pagtuturo ng salita ng Panginoon at meron po para sa mga bata. Pagkatagal po natin ang mga announcement para sa schedule niyo. At 10 a.m. ating Sunday morning worship, 6:30 p.m. ating Sunday evening, at 6:30 p.m. din sa ating midweek service every Wednesday. Meron po tayong gawain ng Miyerkules. At panalangin din natin ng ating bansa, ating Pangulo, President Ferdinand Bongbong Marcos, pati na rin ating mga government officials. Dalangin natin na magkaroon ng kapayapaan. Ang mga nangyayari ngayon sa gobyerno, mga kaguluhan, ay dalangin natin magkaroon ng kaayusan at ang salita ng Panginoon ay manguna sa kanilang mga buhay. Panalangin din natin ating mga leaders, International Church Leadership, Pastor Greg Mitchell, Pastor Jessica, Pastor Joe Campbell, pati na rin ating national leader, Pastor Boy Disipida. At dalangin natin ang kalakasan, kasiglahan ng ating mga pastor, ating kalapitan ng karunungan, at ang kalakasan ng pangatuan. Pray din natin ating mga regional leaders, Pastor From Beneventura, Pastor Naro Bugtay, Pastor Rene Lente, Pastor Charlie Marias, Pastor Yel Sibil, pati na rin ating Mother Church, Pastor Rico Herrera. Dalangin natin ang ating mga Pelopaglar Daughter Churches, Pastor Gerson Balbuena, Pastor Noel Torres, Pastor Richard Isay, Pastor Vincent Saber, Pastor Marciano, Pastor Bong Canyosa, Pastor Junray de China, Pastor Sam Pulpo, Brother Jimson Lego, at Brother Noel ng Caloocan, Pastor Melvin Nabi, Pastor Jonathan Chares, Pastor Jess Pancho, at Pastor Larry Lumaya. Patuloy natin mga church natin, missionaries all over the world, Abu Dhabi, Cambodia, Taiwan, Israel, Laos, ating mga kapatiran sa Vietnam, Indonesia, Japan. Ay dalangin natin ang mga lingkod ng Panginoon sa ibayong dagat. Pray din natin ang bayang Antipolo, Amber Antipolo, ating pastor, Pastor Lunas Jerusalem, Sambayan, Spiritual Breakthrough, Financial Breakthrough, Salvation and Deliverance, Soulakin, dalangin natin sa Timusali, sa Aliming Lote, at Transportation Vehicle ng ating church. At pati na rin mga healing request, prayer request, Sister Eva Garcia, Brother Nolo Cotaro, Pastor San Pedro, Shirley San Pedro, Tita Lourdes Agadulo, Pastor Tomping, at sa ating kapatid, Sister Maria Donita, at Edo. At sa meron mga karamdaman ngayong umaga, ilapit na sa Panginoon, mapagaling kayo, magbibigay mo lang ang Diyos sa ating mga buhay at ating mga mahal sa buhay, huwag natin kalimutan, dalhin ang salita ng Panginoon, siyaran sa kanila ang kabutihan ng Diyos. Kailangan din natin ang ating mga activities. Ito pong simula po bukas, Monday, ating International Bible Conference. Ito po yung November 3 hanggang 7. Ito po yung Biyernes. Hanggang Biyernes, ang gawain ng Diyos. Ito po yung sa Bayanihan Center ng Quezon City, Mandaluyong. At impact din natin next year, March 21, 2026. At sa iba pang kapabalita, ang ating pastor ang magugulat. Praise God. Ako tayo tumakuha sa isang kahagi ng Panginoon, ay tayo mananalangin at kasama tayo sa panalangin ng kapatid, Brother Elda. At bago tayo manalangin, isang pa, purihin natin. Taas natin ng Diyos. Praise the Lord. Glory to God. Praise God. Hallelujah. Salamat sa Panginoon. You're the Alpha and Omega. Christ the King, our Savior. Purihin ng Diyos. Hallelujah. Praise God. Dalangin namin, Panginoon, ang iyong pagsama, ang pagkilos ng iyong banal na Espiritu, Panginoon, God. Ang mga nabanggit sa harap ng Panginoon, ang bansa namin, Panginoon, God. Namin nilalapit sa iyo, Panginoon, bigyan mo ng kapayapaan, Panginoon, Lord. Dinadalangin mo namin, Panginoon, ang aming mga international leader, national leader, God. Sama mo sila, Panginoon, ng banal ng Espiritu, Panginoon, God. Ang aming Mother Church, Panginoon, Pastor Rico Herrera, Panginoon, sama mo sila, Panginoon, God. Ang kanilang ministry, Panginoon, God. Sama mo ng banal ng Espiritu, Panginoon, God. Lord, dinadalangin ko po, Panginoon, God, ang umaga ito, Panginoon, ang pagkilos po, Panginoon, may gagawin ka, Panginoon, sa umaga ito, dakilang Diyos. Pagpalain ko po, Panginoon, ang iyong salita, Panginoon, pag-aaralan sa umaga ito, Panginoon, God. Maraming salamat, Panginoon, sa pangalan ni Jesus Christ. Amen. Hallelujah. Tayo po ay magtanggapan sa isa't isa. Magkamayan po tayo. Awit tayo sa Panginoon. Sa
Father's house of peace and peace. Hallelujah. Nagsasama-sama mga taong tinago ng ating Panginoon, pinalaya mula sa pagkalipin ng kasalanan. Praise God. So, yun po ang ginagawa ng ating Panginoong Jesus. Okay, so bukas po ay nasa start na ng gawain ng Panginoon sa Bible Conference. Gaganapin ito sa Mandaluyong sa may Pioneer, may Bayanihan Center. Ito po yung ating International Bible Conference. Dating National Conference, pero ngayon po ay International Conference. Kasama na natin yung mga taga-Cambodia, Amerika, Vietnam, Taiwan, Hong Kong. Meron po tayong hindi pa nakakaalam, meron tayong 4,000 churches all over the world. So, yun po ang ginagawa ng ating Panginoong Jesus. So, kaya ipanalangin natin ang gawain ng ating Panginoon dahil patuloy na lumalawak ang gawain ng ating Panginoon. Katatapos lang ang ating Bible Conference sa Davao. Ewan ko kung nakikita ninyo, kung kayo po ay nakasubscribe sa Father's House, ay makikita nyo yun, lalabas yun, doon. Meron tayong ginanap na Bible Conference, katatapos lang itong Biyernes ng gabi, itong nagaan. So, sa madaling salita, yung sinabi ko 4,000, natagtagan na naman yun. Yung sinabi ko 4,000 churches sa buong mundo ay natagtagan na naman yun. Sa pag-aakala ko kasi ang ating church na ngayon sa Davao ay more than 300 churches. Davao lang yun sa paligid nila doon. So yun, dito yata sa region na Katagalugan. Siguro hindi ko sure, pero palagay ko may mga 200 lang tayo dito sa region 4. Okay, so iba pa rin kasi ang meeting ng Lucena, ng pastoral's meeting ng Lucena. Nakala po, magka-attendance sila doon na nasa mga kulang-kulay sandaan din. Dito sa atin ay nasa kung dito sigurado, kulang siguro nasa mga kulang-kulang 300. So, hiwalay ang disciples ko, ang pastor's meeting ng Davao, ng Cebu, meeting din sila doon, Iloilo, hiwalay yun. Pero ngayon, ang ating International Bible Conference ay gaganapin bukas. Buong Pilipinas na yun, nandun natin yung makikita. Kasama na rin yung mga missionary natin sa Japan, missionary natin sa iba't ibang bansa. Okay, kaya ipanalangin natin sa Panginoon. Kaya sa Wednesday, wala tayong midweek service, pero meron din, sakaling meron tayo, kamaya natin mga malalaman. At usapin ko pa yung mga
Kung tinadurian natin mga tatanda dito sa iglesia, kung makapag-online sila, makapag-live stream sila dito sa konferensya. Kaya tapos lang natin, kanagaling lang natin kahapon sa Baclaran, sa ating pinaka-mother church, Baclaran. Yan na Pastor Rico, ganda ginawa ng ating Panginoon, tapos grabe yung kanilang drama, parang tutuan. Yung drama nila, parang kasi ginawa na nila ng video, kaya parang naging pelikula. May bagong class na sa aking matagal na yun. Matagal na yun si Jonah. Okay, so yun lang ang ating ilang babalita. Sa ngayon ay yun muna ang ating ilang mga babalita. So, konferensya natin bukas, Monday hanggang Friday, ay may gawain tayo doon. Kaya sa susunod, pagandaan natin. Kaya tayo yung announcement, pagandaan natin. Naisip ko nga, sabi ko, lalo na yung mga disciple dito sa church, ano ang yun? Gawan nyo ng i-schedule nyo na napag-konferensya natin, lahat na doon sa church. Walang papasok sa trabaho. Gagawin nyo sa mga manager nyo, meron po kaming konferensya. Doon sa mga disciple. Mag-asawa ni Bill, ni Kaisen, yan nyo sa manager nyo. Bigyan nyo ng pagkakataon. And then, mag-focus kayo doon sa Dahil si Bill, online naman siya, nasa sa kanya yung kung paano niya gagawin yun. Pero, pinakamaganda kasi dapat yun. Hindi dapat gagawin excuse eh. Hindi dapat natin gawing excuse yun. Doon na mga disciple tayo sa loob ng church, tayo yung pangunahin, ay dapat naroon talaga paghandaan natin. Okay, so yun lang. Wala na ako nalimutan. So, diretso na tayo sa gawain pa ng ating Panginoong Diyos. Amen. Bago tayo dumako sa salita ng Panginoon, ay ilibog tayo ng pananalapi. So sa ating mga bisita, lalo na sa first timer namin na nakasama, na totoo lang, hindi namin inahamon na isang tot nyo o gawin nyo yung ginagawa namin. Hindi ko na pananalapi. Voluntaryo yan, nasa sa inyo yan, kung gusto nyo pero sa totoo lang, hindi namin kayo inuobliga na gawin ninyo yung mga bagay nito. Kaya lang namin ito ginagawa, and dahil sa gawain ng Panginoon, kung ibabasa nyo sa Bible, ang gawain ng Panginoon, wala ko nakita sa Bible na siya kapag siya nagsagawa ng isang gawain na hindi involved ang pananalapi. Wala ko nakita. Kasi una, bahagi yan ng pagsisisi ng tao. Yung pananalapi. Yung pagbabalik ng pananalapi sa Panginoon. Bahagi yan ng pagsisisi ng isang tao. Mayroon isang kwento. Naan ko na lang sa kwento. Pero isang pangunahan ko rin sa kulay tabi. Nakinig ko ito kay Pastor Frank Buenaventura. Pero isang tao na kahira siya sa isang restaurant. Hindi ko na lang pangalanan. Dahil wala naman talagang dahil kwento lang naman ito. Kaya lang, sa kanyang pagiging kahira, doon sa isang restaurant, ay dumarating sa kanya yung pagkakataon na ginagalaw niya yung pananalapi doon sa kama. Asya na, inako siya sa kanya. Ginagalaw niya.
At ginagawa niya yun sa medyo mahaba-haba na rin na panahon. Ngunit dumating yung panahon na siya ay nagilty siya. Sinulot siya ng kanyang, inusig siya ng kanyang konsensya. At dahil doon, napagpasyahan niya na mag-resign. Voluntaryong pag-resign, kaya sinabi niya, hindi niya magawa ng personal, kaya yung resignation niya, ginawa niya sa pamamagitan ng sulat. Papaalam siya doon sa kanyang manager. Manager, ako po ay nagbibitaw na sa aking tungkulin bilang kahera, bilang cashier. Dahil hindi ko na po matiis yung pag-uusig ng konsensya sa aking puso. At kalaki po ng lihan kong ito ay ibinabalik po ang halagang 10,000 na nagalaw ko habang ako'y naging kahera sa inyo. Kaya dahil hindi na po kaya ng aking konsensya, kaya ibinabalik ko na po. Doon sa liham niya, may nakalagay sa bandang PS. Ano yung sabihin PS? Sabi nila kahapon na sulat daw. At kung sakali kung ako'y pusigin pa rin at hindi pa rin ako makahimik, ay isusunod ko kung ipapadala yung 5,000 ka. Yun yung nakalagay doon sa sulat. Napalagay ko sabihin, ano ang tawag doon? Pagsisisi ba yun? Kung sakali daw pusigin pa ng kanyang konsensya, ay ipadadala pa niya yung another 5,000. So, ibig sabihin, hindi lang yun ang nagalaw niya doon sa manager na. So, ano ibig ko sabihin? Yun yung larawan. Ang pagsisisi ay bahagi ang pananalapi. Mahirap intindihin, mahirap ipakita ang pagsisisi na walang involved ng pananalapi. Okay, tayo hindi ko ng pananalapi ngayon para sa kawalan ng ating Panginoon Diyos. Praise God. Tawakan ko sa iyo Dan para tayo pumunaan dito. Tayo manalangin sa Panginoon. Dakila, tapat na Diyos na may likha ng langit at ng lupa. Dan, marami pong salamat sa iyong kabutihan, sa iyong biyaya. Ang dalangin ko po, Panginoon, ay pagpalain mo ang iyong mga anak. Ang dalangin ko, i-bless mo ang kanilang buhay. Ikaw ang magpala ng kanilang buhay at katatuloy mo ang kanilang pangangailangan, O God. Maraming salamat, Panginoon, sa iyong kabutihan, O God. O sa pangalan ni Jesus. Amen. Praise God. Hallelujah. So, minsan pa, awitan natin ang Panginoon. Time to be happy is now. Hallelujah. Praise God. So, pag-pray natin lagi sa Panginoon, una sa lahat, palawakin ng Diyos ang kanyang gawain. Kaya naman dumandaan yung tao natin, ang bata natin. Pero hindi po pwede talaga tayo narito lahat. Dapat kayo nakiwalay na nakahiwalay kasi talaga. Kaya hindi mo kontrolado yan, bata yan eh. Hindi mo talaga kontrolado yan. Andun yung pagnanasa ng mga ng kanilang mga guro. Isang lang, inausap pa ako ni Cherry lang, gusto pa nang ipa-aircon. Yung mga, mga bata, sabi, panalangin ninyo sa Panginoon
kabila. Para, kaya lang mas mahal yan, nasa kabila niya, nasa rito. Para na tayong 10,000 dito. Yung kabila na yan, 15,250. May 250 pa. Mas mahal yun. Kasi ito ay yung tatay pa ni Dulce ang kausap ko dito. Nung makausap ko dito, sinabi ko daw ay kung isang gagawin namin, pioneering po kami. Hindi namin kaya umupa ng malaki pa sa ngayon. Salamat sa Panginoon, ginamit siya ng ating Panginoon yung mag-asawa. Kaya lang, kinuha na siya ng Panginoon. Pinakaano ba doon? Tatay Kapalis na rin, nag-iwan pa daw siya. Ayun na rin doon sa anak. Nagsabi doon sa anak, huwag niyo nang tataasan sina pastor. Kawain ng Diyos yan. At yun ang imuunod ng anak. Kaya hindi na inaakot ito, hindi tayo tinataasan dito na nalaman yung ibang nakano dyan, sinisilip na yung ating upa ito. Bakit daw napaka-papa. Hindi nila naunawaan ang gawain ng Diyos. Kaya panalangin din natin si Dulce. Kasi pagpalain ng Diyos, yung hindi natin magawa, hindi natin malakihan yung upa natin dito, yung hindi natin magawa, Diyos ang gumawa sa kanya. Lalo pa siyang pagpalain at ingatan ng ang pagsasama nilang mag-asawa, ang kanyang anak, ay i-bless ng Panginoon. Mayroon po silang nag-iisang anak. At sinasama ko po lagi yan na pagpalain sila ng Panginoon. Amen. Ipanalangin din natin yun. Kailangan natin yung kabila na yan. Ganito rin ka lang yun. Kaya hindi dapat ibigay para kahit hindi tayo na-istorbo. Okay, salamat na rin sa mga magulang at ipinagkapatiwala nila dito. So, church kasi natin ito, kaya sinasabi ko, pioneering tayo, nabanggit ko kanina, international tayo. At sa totoo lang, ang pinaka-grandmother church natin ay sa Guam, Pastor Jesse Clark. Kaya lang, international tayo ang fellowship natin, pero local ang ating pananalapi ng gagawin sa sarili natin lusa. Independent tayo pagdating sa pananalapi. Pag may dumarating tayo ng foreigner, ay tayo kayo naglalapit sa kanila. Hindi tayo yung hihingi. Hey Joe, give me chocolate Joe. Yung Pilipino tayo po, hindi po tayo ganun. Amen. Kaya yung konferensya natin, ang aking pagkaunawa, ayon na rin sa ating national leader, Pastor Boy Tisiblita, yung speaker natin doon, ay sagot natin ang kabilang titig. Naliwag ako kung sino yung speaker natin. At kasama natin din si Pastor Jesse Clark, ang ating Grand Mother Church. So, Mother Church natin ay Baclaran. Okay, so yun ang dahilan kung bakit lagi ko sinasabi sa inyo, sama nyo sa panalangin, isama nyo sa panalangin. Amen. Tayo ay samahan ng Panginoon, tayo ay pioneering church. Pero tingnan mo ating ang ating ang gawain ng Diyos, kung anong ginagawa ng Diyos. Wala tayong sponsor, pero nakikita natin ang gawain ng Diyos. Amen. Ipanalangin nyo sa susunod na aircon na ito. Hallelujah. Pero bago yun, kailangan magkaroon muna ng lugar yung mga bata. Okay, so yun lang. Tayo ngayon sa salita ng ating Panginoon Diyos. Praise God. Amen. Sariwa-sariwa pa rin sa atin. Yung iba nga, hindi pa nakakapag-alis ng make-up na parang binaak dito. Yung iba naman, parang nabubulong yung ganito. Yung mga anak natin, hindi pa nakakapag-hilamos na ginawa ng mamaw. Pagod na gandang bata, ginawang mamaw. Bago lang sa halaga ng candy. Di ba? Nag-iikot. Sariwa pa sa atin. Kaya ngayon, ako po'y mga ngaral. Yan na. Medyo natin ito.
dinadaanan. Pero nais ko po ipakita kung ano talaga ang salita ng ating Panginoon. Lucas sa chapter 7, verse 36 to 50. Yung hindi nagbabasa ng Bible, makakapagbasa kayo ngayon. Medyo mahaba-haba ito. Babasahin ko para makita ninyo. Lucas chapter 7, verse 36, verse 50. Ito ang sabi ng Panginoon. Ito pagkakasulat ni Dr. Lucas. At ipinamanhik sa kanya ng isa sa mga Pariseyo na kumain kasalo niya, at siya'y pumasok sa bahay ng Pariseyo at naupo sa dulang. At narito ang isang babaeng makasalanan na nasa bayan, at nang maalaman niyang siya'y nasa dulang, si Jesus, ng pagkain sa bahay ng Pariseyo, nagdala siya ng isang sisidlang alabastro na puno ng ungwento, at nakatayo sa likuran sa kanyang mga paanan na tumatangis, ay pinasimulan niyang giniling ng mga luha ang kanyang mga paa, at ang mga ito'y kinuskus ng buhok ng kanyang ulo at inagkan ang kanyang mga paa at pinahiran ng ungwento. Praise God. Hallelujah. Sa verse 39, nang mga kita nga ito ng Pariseyo na sa kanya'y nag-anyaya, ay nagsalita sa kanyang sarili na sinasabi, ang taong ito, kung siya isang propeta, ay nakikilala niya kung sino at kung ano ang babae ito na sa kanya'y humihipo na siya'y makasalanan. At pagsagot ni Jesus ay sinabi sa kanya, Simon, ako'y may isang bagay na sasabihin sa iyo. At sinabi niya, Guro, sabihin mo, isang may pautang at may dalawang may utang sa kanya, at ang isa'y may utang na 500 denaryo at ang isa'y 50. Nang sila'y walang maibayad, ay kapwa pinatawad niya. Alin nga sa kanila ang lalong iibig sa kanya? Sumagot si Simon at sinabi, inaakala ko na akong pinatawad niya ng lalong malaki. At sinabi niya sa kanya, matuwid ang pagkahabol mo. At paglingon sa babae, sinabi niya kay Simon, nakikita mo ba ang babaeng ito? Pumasok ako sa iyong bahay, hindi mo ako binigyan ng tubig na nauukol sa aking mga paa. Datapwat dinilig niya ang aking mga paa ng kanyang mga luha at kinuskus ng kanyang buhok. Hindi mo ako binigyan ng halik. Datapwat siya, buhat ng ako'y pumasok ay hindi humihinto ng pag-alik sa aking mga paa. Hindi mo pinahiran ng langis ang aking ulo, datapwat pinahiran niya ng ungwento ang aking mga paa. Kaya nga sinasabi ko sa inyo, ipinatatawad ang kanyang maraming kasalanan, sapagkat siya'y umibig ng malaki, datapwat sa pinatawad ng kaunti ay kaunti ang pag-ibig. Sinabi niya sa babae, ipinatatawad ang iyong kasalanan. At ang makasalo niya sa nakaupo sa dulang na pagkain na nagpasimulang nagsabi sa kanilang sarili, sino ito na nagpapatawad pati ng kasalanan? At sinabi niya sa babae, iniligtas ka ng iyong pananampalataya. Yumaman ang kanyang praise God. Sino po ang nananalangin ngayon sa mga mahal nila sa buhay na yumaman na? Sino yung nagtirik ng kandila para ma-level up ang kanilang mga kamag-anak na namatay para patawarin? Amen? Praise God. Nais ko po munang manusap sa paksang a sinners loves bigger. Amen? A sinners love bigger. Kung sino yung pinakamalaki ang kasalanan, siya yung may pinakamalaking pag-ibig sa Panginoon. Yan ang sabi dito. Yung pangangaral ko ito, nakuha ko itong idea na ito sa pangangaral ni Pastor Boyet Isipila. Talagang ako'y pinapala ng Panginoon. Kaya nakabuo ako ng pangangaral dahil dito, kanyang pangangaral na yun, hindi ko kinopya yung sabihin mo nga ni Pastor Boyet. Tama may gumawa ng talagang nangangawi na lang ng sermon ng may ibang sermon.
Pero yung idea ko, nakuha ko pa rin dahil sa kanyang sermon, pinangalanan niya ito, yun yung binanggit ko, unspoken, yet heard. Walang lumalabas, hindi masalita ang babae, hindi siya madaldal, wala siyang ginagawa, wala siyang sinasabi. Pero yung ginagawa niya sa paan ng Panginoon, dinig na dinig ng Panginoon. Wala siyang sinasabi. Yung kaya ang paksa ni Pastor Boy doon, unspoken, yet heard. Hindi masabi o walang masabi, pero dinig na dinig ang kanyang ginagawa. Yun yung binigyan niya ng pansin. Kung natatandaan ko, unang puntos niya ay the people way. Parang gano'n, hindi ko sakto, gano'n, parang gano'n, talking. Ang tao daw kasi malaga, masalita. Sabi niya, hindi yun ang hinahanap ng Panginoon. Marami kasi tao malaga. O pag pinagpala ako, pastor, ipakakarpekan namin lahat ito na nito. Pero hindi kailangan sa pagsisisi yung malaga. Ang kailangan, ang hinahanap ng Panginoon, yun niya, sabi nga ni Jimmy, action speak louder than words. Inulit pa niya, inulit siya. Action speak louder than words. Kasi parang nabaliktad yun sa tinama pa ni J.R. Okay, pero nais ko kung bigyan ng pansin dito, wrong acceptance of error. Sabi naman ng anak ko, mistake papa. Error o mistake alang ay dyan. Maling pagtanggap ng pagkakamali. Dapat natin maulawaan ito dito, mga kapatid sa Panginoon, walang pagsisisi na mayroong distansya. Ito ba ang ginagawa natin ngayon? Ginagawa ngayon na sambayan ng Pilipino. Nakikita nyo, ginagawa na sambayan ng Pilipino. Hanggang ngayon, may nagsisisi para sa kanila. Yung naiwan nilang mga mahal sa buhay. Pero hindi tama yun. Kung ibabasi mo sa Bible, wrong acceptance of error. Itong kalimitan na laging nasa isipan ng tao, walang pagsisisi, kapatid, na mayroong distansya. Kalimitan kung nararanasan mo, nakikita ito na ang tao kapag may nagawang mali, lumalayo sa gawain ng Diyos. Nagigilty sila at pag ang guilty umiral sa kanila, ang solusyon nila ay lumayo sa gawain ng Diyos, iabuwa. Kapatid sa Panginoon, hindi ganon. At dapat natin maunawaan, ang babaeng ito, ang sabi ko, isang babaeng makasalanan. Sabi nga yung Pastor Boy, hindi na natin dapat alamin kung ano ang kanyang, alam na natin yung kung anong pagkakamali niya sa isang babae. At alam na, ang ibig sabihin ko, mababanguri siya ng babae. Kaya ibig sabihin, related yun sa imoral. Hindi na ibig sabihin na, kami nga Pastor Boy, hindi na dapat sabihin. Maaaring hindi siya naging tapat sa isang relasyon. Yung gano'n, ang kanyang Kaya kung pagkatak nabitin kayo dito, panuorin nyo yung Pastor Boy, ang ganda ng kanyang mabilidyan ng pansin dito. Walang pagsisisi na mayroong distansya. Narinig ko sa isang lalaki, yung isang magandang sinabi niya, nandiyan lang niya sa tabi-tabi, nakaitim. Sabi niya, ang sasakyan, hindi yan dinadala sa kanwas pag malinis. Tama naman talaga yun, diba? Ang sasakyan, di ba? Dala mo sa kanwas kapag malumi. Di ba? Ibig sabihin mo, kapatiran natin ngayon, sabi niya, natin niya. Pupunta ka na natin ka sa Panginoon pag malinis ka na? Kaya ka lalamig sa Panginoon dahil marumi ka. At hindi ka yun ang mali. Ang tao, kapag nakita niya siya'y marumi, siya ay napakala dumi sa kanyang katauhan,
palinis ko na, may kawas ako, yung kotse mo. Teka, hintayin ko muna, ano ito eh. Marumi pa eh. Hintayin ko muna maging malinis. Pag malinis na itong kotse ko, dadalhin ko na sa iyong karwas. Eh bakit dadalhin mo pa sa karwas kung malinis? Kung ano ba ibig ko sabihin? Ang tao, ang pagkaunawa nila sa guilty ay paglayo. At ang tao, ang pagkaunawa nila sa salitang guilty ay hiya. Ang dami ko nga nakapatiran na kinakausap ka. Ano? Pati na. Gano'n pa ulit. Hiya na ako eh. Bakit? Hindi naman yung pagkaunawa ng napakaraming tao. Kailan mo hihintayin na lumapit ka sa Panginoon? Pag ikaw ay hindi ka magiging malinis. Hindi mo pwedeng gawin yun. Ang Diyos lang ang pwedeng magsabi na napakalinis mo. Ang tao, ulitin ko, ang pagkaunawa nila sa salitang guilty ay hiya. Kapag sila nakagawa ng mga pagkakasala, nahihiya sila. Minsan sa tao, pag mayroon kang, ito ay sa pang-bagay na dapat natin maunawaan. Ano, bago mo ito pang-titin, dapat maunawaan natin yung dapat yung sistema ng okasyon na yan. Nung oras na yan, si Jesus ay inibitahan ng isang Pariseo. Sabi nga ng Pastor Puyo, minsan ng tao nag-iimbita. Hindi dahil sa willing siya na imbitahan ka talaga, kundi gusto lang niya ipakita kung anong meron ka, kung ano meron siya. At yun yung Pariseo. Pariseo kasi religion. Religion yan. Yan yung mga kamunahing religion sa panahon nila. Pinubuo sila ng mga turismo. Halo sila, Pariseo, may Saduseo, yun ang kanilang mga reliyosong tao sila. Inibitahan nila si Jesus para ipakita kung ano meron sa bahay nila. Kaya sabi ng Pastor Puyo, diba, kaya kapag piyesta, nagkahanda ka. Hindi lang dahil sa piyesta, kaya ka nagkahanda. Nagkahanda ka, gusto mo ipakita sa mga kaibigan mo kung ano na ang meron ka ngayon sa bahay mo, ang yung TV mo, yung rep mo, parang makarap ako, ganito ka na tayo. Puto, ganun pa ako, pwede ka nang pumasok sa loob. Di ba? Kaya naman talagang totoo nun. Diba? Kaya tayo naghahanda para ipakita yung pinaginawa ng baba mong ganun para sa iyo na yun. At sa kanila, ang pagkain para sa kanila, sumuhin ka rin na ganun ito, hindi katulad sa atin ang upo. Kaya nung sabihin mong na ang babae lumapit at tinawakan yung paa niya at binuhusan ng kaba mo, lumuha siya, pumatak sa palong Hindi ibig sabihin yung babae nasa ilalim ng lamisa para pusa. Hindi ganun. Pinakita pa nga ni Pastor Puyo yung ng mga ugali ng sa gitnang silangan. Pag sila kumakain, nakaganon sila, nakasalatnak sila, at nakaganon yung paa nila. Sila nakakita ng mga nakaganon sila. Kaya yung paa niya nakalabas. Kaya yung babae, nung lumapit, hindi mahirap, hindi siya pumasok sa ilalim ng lamisa na parang pusa. Nakagayan sila eh. Lahat sila nakagano, nakaikot yata. Kung may galing sa Middle East, nakita ko po yun. Nakita ko yun. Yung pagkain nila kami ang pasurbuhin kain tamad. Kain tamad. Ganun ang nila. Hindi nakita ko yun, tinanong ko, para makunawaan nyo naman. At alam mo minsan sa tao, pag meron ka sa pagkasalan ng bagay, pagsagana ka sa maraming bagay, ang isip ng karamihan, dapat lang nasa palit mo ng Panginoon. Yun yung dahilan ng Pariseo. Kaya para sa kanya, sila naman yung dapat nasa palit ng Panginoon. Kaya nung lumapit yung babae, napulo na sila. Lumapit ang isang kasalanan. Diba? Kung ito yung isang propeta, makikita niya.
ano niya sa akin? Ito isang kasalanan ng marumi. Kaya, sa umpisa pa lang, makikita natin si Simon ang pangalan niya, hindi Simon Pedro, hindi Simon na para sa iyo. Para siyang bilib sa Panginoon. Inimitahan niya ang Panginoon para ibang malaki kung ano ang mayroon sa kanya. Siya'y sagana sa lahat ng bagay, kaya para sa kanya hindi siya makasalanan. Kaya minsan may mga taong ang ginagawa sa Panginoon ay napakaliit na bagay na. Isang beses, isang buwan o bumalo. Kasi musilip na. Pero para sa kanya, wala siyang kasalanan. Yan ang sinabi niya. Di ba sabi ng Panginoon, ang gumagawa ng malaki ay malaki ang kasalanan. Malaki ang pagpapatawad sa kanya. Kaya nagagawa niya yun. Kaya yung pasilip-silip sa church, ang ibig sabihin lang nun, para sa kanya, hindi nila dapat gawin yun. Hindi nila dapat gawin yung pinakamabuti dahil wala naman silang kasalanan. Yun ang pagkaunawa nila. Kaya ito, kita nyo, ang taas na kung anong tayo nung sisimo para sa iyo. Kaya nakalapit siya sa Panginoon. Para sa kanila, siya lang yung dapat nasa tabi ng Panginoon. Alam niyo, mga sa Panginoon, ang tao ka lang dapat agwat sa Panginoon. Malinis ka man o may karumihan sa iyong sarili, hindi dapat mayroong agwat ng tao sa Panginoon. Sa isipan ng Pariseo, ang Panginoon ay dapat ay may agwat sa mga bagay na marumi. Yan ang religious mentality. Verse 39, na makita nga ito ng Pariseo na sa kanya nagkanyaya ay nagsalita sa kanyang sarili na sinasabi, ang taong ito, kung siya isang propeta, nakikilala niya kung sino ang babaeng ito na sa kanya'y humihinto, na siya ay makasalanan. Ano ibig sabihin mo? Dapat magwat siya. Diba? Ito ang religious mentality. Kaya minsan naglalakad, mayroong isang dinampong ng tulisan na naroon sa kalsada. Ano sabi mo? Galing sa mentalidad ng Panginoon at pinangalanan pa niya sa sacerdote. Sabi doon, may dumarang na sacerdote, kung makita niya nakahandusay ito sa tabi, pinaling na doon yung kanyang mukha. Lumis doon sa kabilang kali. Sa bandang kaliwa na nasa kanan yung dinampo. Pinangalanan ng Panginoon. Iniwasan. Kasi yan ang pagkaunawa ng mga religious leader, ng mga tao, na kapag ikaw ay may makasalanan, dapat may agwat ka. Siguro yun ang dahilan, kaya yung iba ay nagigilty. Kaya sila lalapit sa Panginoon pag malinis na sila. Pag malinis na tayo, tama ba yun? At kung ikaw ay makasalanan, dapat may agwat ka, yun ang kanilang pagkaunawa. Kaya ang pagsisisi ay hindi pwedeng itawad ng Panginoon sa tao, may agwat sa Panginoon. Yan po huwag natin kalilimutan, nang sabihin ng Panginoon sa babaeng makasalanan, babae, ipinatawad ang iyong kasalanan. Wala siyang agwat. Hawak-hawak niya ang paan ng Panginoon na sabihin niya ito. Yun ang ibig kong maunawaan ninyo. Ang Diyos kailanman hindi nanunumbat. Hindi niya sinasabing marumi ka kaya dapat may distansya ka sa akin. Marumi ka kaya dapat may distansya ka sa church. Kaya dapat natin maunawaan ito. Ang pagsisisi hindi pwedeng ikawad ng Panginoon sa taong may agwat. Sa Panginoon tulad ng babae, nang ipakayag ng Panginoon, babae, pinatatawad ang iyong kasalanan dahil siya ay walang tigil ang kahalit sa paan ng Panginoon. Anong ibig ko sabihin dito? Kaya hindi rin pwede ang pagsisisi ay gagawin ng iba. Ikaw mismo ang gagawa niyan. Pero sa simbahan kinagisnan natin, yan ang itinuturo. Kamag-anak mo ang magsisisi para sa iyo. Di ba? Nakukuha niyo ibig ko sabihin? Sila ang mananalangin, sila ang aapila para sa iyo, yung gumawa ng tatagandaluhan, patay na. Pero ikaw yung tandaan niyo, ang pagsisisi po, hindi po to
Hindi madaldal ang pagsisisi. Wala akong nakita na binanggit ng babae. Hindi siya na, sa loob na pinagpalat niya ng si Jesus. May namumaray na pupunukan. Pagsisisi. Wala kang makikita. Wala akong nakita kung nagkatitig. Kaya nga pangalan Pastor Boy, unspoken. Yet heard. Ang kailangan lamang wala kang agwat. Kaya kailangan ikaw mismo ang magsisisi. Amen? Hindi mo pwedeng inigawat sa iyo ng Panginoon ang pagpapatawad na may agwat ka. Hindi ka makadalo sa church dahil nahihiya ka. Hindi mo pwede yung ganun. Hindi pagpapatawad yun. Hindi pwede igawad ng Panginoon ang pagpapatawad sa iyo na napakalayo mo sa Panginoon. Kaya yung padagsan ka sa ano, hindi po magunanga. Ano kasalanan mo? Makasala po ako. Natutsuko ko mga niya. Mananalangin ka 10 abagin mo Maria, 10 ama namin. Diba? Kumpisan. Elementary pa naman tayo, pinuturo na sa school yan. Para daw malinis yung ating ano. Ang pagpapatawad po hindi masyadong madaldal. Sa totoo lang, walang sinabi ang babaeng makasalanan. Gumawa siya, inilapit niya ang sarili niya sa Panginoon. Hindi siya tumayo, inamin niya ang kasalanan niya sa pamamagitan na hindi ng dila, ng gawa. Yung kung dapat natin maunawaan, kaya na yung sinasabi ko. Sabi ni Gia, action speak louder than word. Yung sinasabi niya. Ulitin ko, huwag ka rin maniwala doon, magpapatasal pa kayo, pang-4 na po ang araw, papatasal ka sa ano. Naitanong mo ba, lumapit ba siya sa Panginoon? Anong ginawa niya? Ikaw ang apila ng apila. Anong ginawa niya? Nang namatay. Sayang na. Kapag maunawaan natin ito, ang pagsisisi ko'y ginagawad mismo doon sa nagsisisi na gumagawa at walang agwat sa kanya. Hawak eh. Ang paa ng Panginoon, pinukuskus niya ng kanyang buhok. Paglalapat, kaya doon, yun ang dapat natin maunawaan. Kaya hindi pwede ang pagsisisi gagawin ng iba. Isa pa, kaya hindi po pwede ang pagsambay pakisuyo sa iba. Kakita na kayo ng gano'n? Ay ate, yung tiles ko, pakidala na nga sa church, meron lang akong asikasuhin ngayon. Pwede ba yun? Religious mentality. Amen? Kapag tayo ay may kasalanan, hindi dapat tayo lumalapit. May agwat tayo dapat, hindi totoo yan. Hindi totoo yun. Sabihin mo nga kay Pastor, pakisama ako sa prayer. Walang ganun. Anong say-say kung hindi ka naman kalulugdan ng Panginoon? Itatapusin lang akong trabaho, nihapit ako ngayon. Pakisama nyo na lang ako sa prayer. Natanggap kayo sa Panginoon? Hindi po pwede. Kaya tayo lumalapit sa Panginoon, gusto natin tayo patawarin ng Diyos. Paano ka papatawarin kung ang layo ng agwat mo, naging ang pagsamba mo, pakisuyo? Pakisuyo lang ha. Nailagnat si Gili, pakisama sa prayer. Pwede yun? Hindi yun pwede. Pwede ba tayo yung ganon? Kaya ba nalaman ko talagang depende sa sitwasyon. Pero kung pupuro ka na pakisuyo, dahil nahihiya ka dumalo. Nakukuha niyo ba yung ibig ko sabihin? Kaya yun yung una kong dinala sa inyo, na bibinigyan ng pansin, wrong acceptance of error or mistake. Sabi kasi ni Vinci, mistake daw.
ang pagkaunawa natin pag tayo may kasalanan, ipakikisuyo natin ang ating pagsamba. At yun din ang idininulat sa akin ng simbahan pinanggalingan natin. Magpakasal ka na lang. Ang 4 na bungang araw, may mga dilang yan eh. O tanongin niyo doon sa mga manang-manang ganadalan niya, mga bilang na hindi pwede patawarin. Hindi po pwede patawarin ng tao. Aktual yan, iginagawad mismo yan ay sa taong nagkasala. Hindi pwede yung pakisuyo. Walang magpapatawad na pwede igawad ng Panginoon sa isang tao na napakalayo ng agwan, namatay at namatay na walang panahon sa Panginoon. Pangalawa na naisubigyan ng pansin, repentance is submitting oneself to the Lord. Ang pagsisisi, pagdalapat ng sarili sa Panginoon. Yung nabanggit ko nga kanina. Sa ating binasa, 2 uri ng tao ang ating makikita. Una, ang Pariseo, sa pangunguna ng tao na nangangangsimo. Pangalawa, ang babaeng makasalanan. Wala siyang pangalan na binanggit. Unsung hero. Walang pangalan na binanggit siya. Pero sabi ng iba, yung daw yung Magdalena na pinong-demonyo daw ang pinalabas sa kanya, hindi suportado ng Bible. Hindi yan inuumadya. Magaman yung iba dinuturo siya. Yan na buhok siya. Magdalena. Hindi yan doon. Kasi yung pangalang Magdalena, hindi ibig sabihin mo kaya Magdalena, siya yung babaeng makasalanan yung buko. Hindi yun. Kaya tinawag siyang Mary Magdalene, taga-Magdalene siya, taga-Magdala siya. Isang lugar yun sa Israel. Yun ang dahilan nun. Yung iba naman Maria magkaunawa, akala nila, kasi narinig nila yung kanta ni Magdalena, ikaw ay sawing palad. Kaya akala nila yun. Hindi yun. Kaya pag magbabasa ka ng Bible at tamad ka unawain ang maiging pag-aralan, maliligaw ka talaga. Wala pong pangalan yan. Hindi mo ko yung sino yan. Ang dalawang karakter dito ay makikita natin ang kanilang buhay. Isang taong napakataas ng tingin sa kanyang sarili, reliyosong tao. At isang taong napakaliit ng tingin sa sarili niya, yung babaeng makasalanan. Ang unang tao, ano sabi nito, masalita. Yan ang sabi nito, yun yung Pariseo, yung religious. Yun yung pangalawang tao, ano sabi nito, walang tahimik, hindi bumubuka ang bibig, pero gumagawa. Kaya dapat natin maunawaan ang kailangan ng Panginoon gawa. Gumawa tayo. At paggawa na yun, nakita natin yung bunot natin. Bunot natin. Katulad nga nung pinakita ko dito sa simbahan. Ibigay ako ng tracts. Lumapit sa akin na nabibili niya ako ng spatulari, mga rosari-rosari. Sabi ko, hindi mo kailangan yan, yung naniwala niya. Naligo ito sa iyo, yung mas paniwala niya. Mas umakayo naman siya. Uy, may tama ko po ito. Siya ako sa kanya. Umiyak siya. Pinag-pray ko siya. Ganda na ng pakiramdam niya. Sa madaling salita, ang dami mo sinabi. Sabi ko sa kanya, dumalo na siya. Tatalo po ako. Sa gabi po ako dadalo, titinda lang po ako sa ano. Sige, diyan ka na umuhay. Sabi ko, sige, matinta ka na. Dadalo ko siya. Namin sinabi. Pagdating ng linggo ng gabi, wala. Meron din akong Bible study doon sa Malupan, Batangas. Pioneering kami doon, nang labas ko sa ministry. Kung may kami papunta rin, magpa-Bible study.
Napapakinggan sa iyo. Umiyak talaga siya. Sabi ko naman, kung may touch na touch, praise God. Meron na akong ating bukas. Sabado panayangan ko sa kanila. Kasama ko po ako sa... Ano po ako kasama ko sa bayan? Linggo. Gano'n na tayo ngayon. Mahalaga isang tao. Kaya siya. Magka-alas 11 na wala ka. Hindi dumalo. Hanggang sa kami umalis doon, hindi dumalo. Mahigit 4 beses akong pamalik-palik sa tahanan nila. 4 na beses na rin yata siya pa rin ang iyak na lagi kami kapan yung Ginto na pakinggan ko sa iyo. Ano ibig sabihin? Ang kailangan natin ay paglalaban ng ating sarili sa Panginoon. Submit ng ating sarili sa harapan ng ating Panginoon. Hindi ko na pakakahabain ito. Pangulit, pouring out the things that are inside us. Pangbubuhos ng mga bagay na nakasilid sa atin. Yun pong ibig sabihin ng pagsisisi. Nabanggit ko kanina, nasabi ko, ang pagsisisi laging may involve na mahalagang bagay. Kaya nasabi ko, laging may involve na nananalapig. E ba ano sabi ron? Pumasok siya doon, hinawakan niya yung paa ng Panginoon, binasa niya ng luha niya. At ano sabi doon? Tinuspos niya ng kanyang buhok. Ano pa ang pagkakasabi? May dala siyang sisidlang alkasto, convento. Binasa niya yung binubos niya. Ano niya yung sisidlang na ito? Nangungusap din sa atin. Tayo po ay sisiglan. Sisiglan tayo. Pwede tayo sisiglan ng masamang espiritu. Pwede tayo sisiglan ng mabuting espiritu. Pwede tayo sisiglan ng kagalakan. Pwede tayo sisiglan ng kalulukan. Sisiglan tayo. Ang buhay na galing sa Panginoon ay nakasilid sa akin. Ito, katawan natin. Itong katawan na ito, sisiglan niya. Pagbubuhos ng mga bagay na nakasilid sa atin, ang pagsisisi, hindi pagsisisi kung wala kang na ipapakita. Kaya malayo talaga eh. Kaya pag nakikita ko talaga yung pinag-istan natin, malayo eh. Ang pagsisisi ay hindi pagsisisi kung wala kang na ipapakita. Ang pagsisisi, paghahanap o paghahanap na kung ano ang pinakamabuting magagawa niya o magagawa natin. Hindi yung paghahanap ng dahilan kung nararapat bang gawin ang isang bagay. Pero kasi mga tao, ang hinahanap niya, katulad nito, yung Pariseo sa halip na matuba siya, nabisot pa siya. Sino ang tao dito? Siya ito yung propeta, dapat talaga ang tao yun madumi. Ano pang klaseng tao ito? Pati kasalanan ay pinatatawas. Kaya malakatan ninyo, siya yung nag-imbita sa Panginoon. Pero ang hanap niya ay hindi yung mga bagay na mabuti. Hindi niya hinahanap yung mga bagay, yung dahilan na nararapat sana niyang gawin. Ang babae, mayroon siyang pinakamahalagang bagay na nasa sisidlan, nasa isang sisidlan. Pero tayo, tandaan natin, meron ka ba sisidlan? Meron tayo sisidlan na naglalaman na higit na pinakamahalaga. Ang sisidlan na tinutukoy-tuloy ang ating katawang lupa na naglalaman ng maraming bagay. Sa Romans chapter 9, verse 21 to 23, kaya dito pag-uusap, o wala bagang kapangyarihan sa putik ang magpapalyo? Anong patas sa yun? Sabi dito, o wala bagang kapangyarihan sa putik ang magpapalyo upang gawin sa
Sa isa lamang limpa ang isang sisidlan, sa ikapupuri at ang isa sa ikahiya. Tayo po, tinutukoy yan, tao yan. Ano kung ang Diyos ay inibig na ihayag ang kanyang kagalitan at ipakilala ang kanyang kapangyarihan, ay nagtitiis ng malaking pagpakahinuod sa mga sisidlan ng galit na nangahanda sa pagkasila. Tao po, tinutukoy yan. At upang maipakilala ang kayamanan ng kanyang kalwalatian sa mga sisidlan ng awa na kanyang inihanda ng una pa sa kalwalatian. Kaya kung sinasampalatayan noon tayo ang sisidlan, kanino natin ibinubuhos ang ating mga bagay na nasa atin? Kanino natin ibinubuhos ang mga bagay na nasa atin? Ginawa niya ang pinakamababang gawain ng isang alipin, maghugas ng paa ng ibang tao. Ang tubig na ginawang panghugas ng paa ng Panginoon ay galing sa kanyang mismong mata. At ang tuwalya na ginamit niyang panghugas sa mga paa ng binasan niya ng kanyang luha, na ipinampunas niya ay ang kanyang buhok. Ang ginawa niya na yaon ng babae makasalanan ay ginawa ni Jesus doon sa John chapter 13 verse 4 to 5, kaya lang ang ginamit niya ay tubig. Literal na tubig, at nagtali siya dito ng tuwalya na pinupunas niya sa paa ng mga apostol. Pagdating kay Pedro, ayaw ni Pedro. Hindi po pwedeng dahil alam niya yun ay gawain ng isang babang puin ng tao. Pero ginawa ng babae. Pero hindi pa doon ang ginawa niya. Dahil ang ginawa ni Jesus, tuwalya at tubig na literal. Pero yung ginawa ng babae, luha. Nagpuproduce siya ng tubig sa pamamagitan ng luha niya. Ibig sabihin, ang ubusap yun sa emosyon. Talagang puso niya nakalakad sa Panginoon. Kaya ang tanong ko rito, kanino natin ibinubuhos? Amen. Ang mga bagay na nakasilid sa atin. Alam niyo kasi, sabi kasi dito sa Matthew chapter 25, ganito pagkakasabi sa 42, sapagkat ako'y nagutom at hindi ninyo pinakain, ako'y naguhaw, hindi niyo pinainom. Ako'y naging isang kakaibang bayan at hindi niyo pinatuloy. Bukad at hindi niyo pinaramdaman ay sakit na sa pinanguhan at hindi niyo ako dinala. Kung magkagayon, 45, Matthew 25:45, kung magkagayon sila sasagutin niya at nasasabihin, katotohanan sinasabi ko sa inyo, na yamang hindi niyo ginawa sa maliit na ito, ay hindi ninyo ginawa sa akin. Kaya ibig sabihin, pwede natin gawin ang ginawa ng babae. Kaya tanong ko rito, saan natin ibubuhos ang ating lakas? Saan natin ibubuhos ang lakas mo? Pero mga tao minsan, ang lakas nila, binubuhos nila sa overtime. Ano sinabi ng masama nyo? Ang masama nung pati araw ng linggo, overtime ng overtime. Saan natin ibinubuhos ang ating lakas? Tumatanda ka na, kahina ka na ng kahina. May bahagi pa sa lakas mo. Ang Panginoon kahit kaunti. Magbuhos ka naman kahit kaunti sa Panginoon. Saan mo binubuhos ang lakas mo? Katulad ng babae, may mahalaga siyang bagay na nasa sisindan niya. Yun ang ibig sabihin mo. Ipinahid niya, inubos niya sa Panginoon. Ipinahid niya sa Panginoon. Pangalawa, saan natin binubuhos ang ating isipan? Hindi ka makatulog. Dahil pinag-iisip mo maigi, yung ipinost mo sa Facebook, kung ilan na ang puso. Yung ipinang ang puso. Yeah. Pero sa Panginoon, hindi ka makapagbuhos ng isipan mo. Saan mo binubuhos? Yan ang mga bagay na nakasilid sa katauhan mo. Sa sarili mo, saan natin binubuhos ang ating isipan? Yung lipas, mga diwa. Pangalawa, saan natin ibinubuhos ang laman ng ating puso? Saan mo binubuhos ang laman ng puso mo? Ano laman ng puso natin? Saan ba natin ibinubuhos ang ating emosyon? Nakita mo yung babae? Kaya niya nabasa yung paa ng Panginoon. Dahil yung buong emosyon niya, ibinubuhos niya
sa paan ng Panginoon. Nakita mo? Eh, paano ba tatawarin yung sumakot niyang buhay na wala ng emosyon yun? Ano ba? Saan natin binubuhos ang ating emosyon? Isa pang bagay, saan natin binubuhos ang ating pangarap? Saan nakabuhos ang pangarap mo? Saan natin binubuhos ang ating kaluluwa? Ano mga bagay na nasa iyo? Ang sabi ng Marcos sa chapter 12 verse 30, at iibigin mo ang Panginoon mong Diyos ng buong puso mo at ng buong kaluluwa mo at ng buong pag-iisip mo at ng buong lakas mo. Ano sabi? Ibigin mo ang Panginoon ng buong puso, buong pag-iisip, buong kaluluwa mo at ng buong lakas mo. Kaya tayo tutuka sa gawain ng Diyos. Kasi inubos ko ng buong lakas mo agapit. Sa kung saan-saan, sa pagtambay, sa pag-ano. Kaya pagdating sa Panginoon. Amen. Hindi na magkaibig. Kasi saan natin ibinubuhos ang lakas natin? Amen? Tandaan natin, ang pagsisisi ay tahimik. Ito ay voluntaryo na isinasagawa. Yan ang dapat natin maunawaan. Ang sabi ng Panginoon, tabahin, ipinatatawad ang iyong kasalanan dahil sa ginawa ng babae, hindi niya ipinagawa, kundi siya mismo ang ginawa. Tandaan natin, pinagdugahan ng Simon ang ating Panginoon dahil doon sa babae. Pero sabi ng Panginoon, Simon, may tanong ako sa iyo. Ano po yung Panginoon? Sabihin mo. Mayroong may pautang at mayroong may dalawang may utang sa kanya. Ang isa may utang na 50. Ang pangalawa ay 500. Kapwa sila pinatawad. Sino ang iibig sa Panginoon ng ibig? Ano sabi ng Panginoon ng Simon? Minaakala ko po yung pinatawad ng malaki. Sabi ni Jesus, tama ang hati. Nakita mo ba itong babae ito? Ikaw, nung pumasok ako, hindi mo malaman ako pinagandaan ng tubig, ng pagbukas ng paa ko. Ano siya? Walang tigil sa kahahalik. Makikita natin kung gaano ang pag-ibig natin sa gawain ng Diyos. Yan ang napapakita kung ano ang pagkakilala mo, kung gaano kalaki ang pagpapatawad sa iyo ng Diyos. Kung gaano kalaki, kung gaano. Kaya masabi, iibig ang isang tao, depende sa kung gaano kalaki ang pagpapatawad sa kanya. Kaya, ulitin mo, may mga tao hindi maaari gumawa ng pinakamabuti na ng isip ng kasama ng sarili. Hindi ako makasalanan, hindi katulad ng kapitbahay na ako. Marami yung makasalanan. Pero ibig ko sabihin. Kaya nung makita ko nga ito, ganun pala. Kaya pala may mga tao kahit anong sabihin. Sabi nga ni Pastor Frank, ay, pipitin mo ang hinlalaki niya. Dadalo lang yan kung alam kailan niya gustong bumalik. Kaya ganun, dahil kasi yun naman pagkakunawa niya, kakaunti lang ang pagpapatawad sa kanya. Dahil ang tingin niya, kakaunti lang naman ang kasalanan niya. Iyaw natin ang ating mga ulo ng usap ako sa isang simple payak na mga usap. Tingin siya. A sinner's loves bigger. Pero tandaan natin, ang naririnig ng Panginoon, yun nga sabi ng Pastor Boy, yung unspoken, yet heard. Ang naririnig ng Panginoon ay yung malaking pag-ibig. Hindi niya narinig yung pag-ibig ni Simon na Pariseo. Yes, madaga si Simon. Ang dami niya sinasabi. Ang dami niyang binabanggit, ipinapakaya sa kanyang sarili.
Pero hindi naririnig ng Panginoon ang kanyang ginagawa. Pero ang babae, tahimik, walang lumalabas sa bibig niya. Pero dinig na dinig ng Panginoon kung ano ang ginagawa. Kung paano, kung gaano niya ipinapakita ang laki ng pag-ibig niya sa buhay niya sa ating Panginoon. Kaya ang ating ginagawa, dito binabasa ng Panginoon ang kanyang pinakikinggan. Pinakikinggan tayo ng Panginoon depende sa ating ginagawa. Ay kung lagi tumayo, awitan natin ang ating Panginoon ng isang awitin. Hindi ko sabihin kung gaano tayo karumi, kung gaano tayo makasalanan sa harapan ng ating Panginoon. Ang usapin dito, kung gaano natin iniibig ang ating Panginoon. Kung napapakinggan ng Diyos ang lahat ng ating tahimik na ginagawa. Ito yung dapat natin maunawaan. Namusan ako ngayon, sa simple time na pag-usap sa nasa unahin, hindi mo pa nakikilala ang ating Panginoon bilang Panginoon at tagapagligtas ng iyong buhay. Nakikita mo sa sarili mo, maruming ka, makasalanan ka, kaya minsan ayaw mong lumapit sa Panginoon. Nahihiya ka. Ibang interpretasyon mo sa salitang guilty. Kaya lumalayo ka sa Panginoon, umaagwat ka sa Panginoon, ni ayaw mong makita ang mga dati mong kapatiran, ang dati mong karelasyon sa church, dahil ang tingin mo sa sarili mo, palagi ang nagawa mo mali. Pero dapat natin maunawaan, dapat mong maunawaan, hindi ko sabihin dito kung gaano kalaki ang ginagawa mong pamali. Ang dapat mong maunawaan, kailangan mo si Jesus. Kaya sa mga hindi pa tumatanggap sa ating Panginoon, nais kitang paminahan ng isang panalangin ng pagtanggap sa Panginoon. Ituloy mo ito yung sarili panalangin. Dakilang Diyos, inaamin ko po na ako'y naging makasalanan. Ako po'y lumalapit sa iyo sa oras nito. Humihingi ng tawad sa aking mga pagkakasala at pagkukulang. Panginoon, dahil po rito, ako pinagpasya na tanggapin ka bilang aking Panginoon at tagapagligtas ng aking buhay. Binubuksan ko ang aking puso, inaanyayahan kita, pumasok ang hari sa buhay. Isulat mo po, Panginoon, ang aking pangalan sa aklat ng buhay upang sa iyong muling pagbabalik, makasama mo ako doon sa buhay na walang hanggan. Maraming salamat, Panginoon, sa iyong pagpapatawad o sa pangalan ni Jesus. Amen. Praise God. Hallelujah. Sa oras na ito, bukas ang altar. Kung kinausap ka ng Panginoon, hindi ka lumapit sa una, hindi ka makipag-usap sa ating Panginoon Diyos. Praise the name of Jesus. Hallelujah. Lord of God, in the name of Jesus, hallelujah. God, maraming pong salamat sa iyong kabutihan, maraming salamat sa iyong biyaya na iyong God, patawarin niyo po kami sa aming mga pagkakasala, mga pagkukunang dakilang Diyos. Lord, sa kasiyong mga nakakata, at maraming
buhay upang hindi mo sila matutulad. Lalangyan, ang dalangin ko, ilagay mo sila sa pinakapagtanong mo sa kanilang buhay. Yes, Lord of God, in Jesus. At palain mo mga ilan ang tahanan na ito nagiging siyos ka, mangusap ka sa kanilang puso ka. Lord of God, in bless mo mo sila. Yes, I bless mo ka. Yes, my God, in the name of Jesus. Kahit namin tumayo, aminan namin ang Panginoon. Habang hindi nararamdaman, maguguyat na trabaho at wagas mong pagsimulan. Parang ang kakayanan, masuriyan na mabuti sa lahat mong ginawa. Iwakap mo ako sa aking ibig mo ako nang di kayang tugasan. Iyakap mo ako sa aking karumihan. Ibig mo ako nang di kayang tugasan. O Diyos ng katarungan at katwiran, dahil sa ibig na bahiran, kamalaran, kawalan, salamat sa sutulang biyaya. Sa madaling salita, hinahanap pa rin ng Panginoon, hindi yung mabuka natin na salita. Ang hinahanap ng Panginoon sa atin kung gaano kalaki magmahal sa Panginoon. Ang sabi ng Panginoon, kung ginawa nyo sa maliit na ito, ginawa nyo sa akin. Ibig sabihin, ang ginawa nyo sa church na ito, sa akin nyo ginawa. At palain ngayon ang ating Panginoon and Diyos na makapangyarihan sa lahat. God bless you, Pastor. Yes. Praise God. Isipin po tayo. Maraming kayo ng ating Panginoon Diyos sa magandang umaga sa inyong lahat. Amen. May isa pa, awitan natin ang Panginoon. I will deliver. Praise the Lord. Hirapan ako, nanidistract ako. Kaya ipanalangin natin sa Panginoon, pagpalain tayo, magkaroon sila ng lugar, para sa kawan ng ating Panginoon Diyos. Kung may kailangan
Panalangin po natin ang church na bless ng ating Panginoon.